Umayos ka, Sunny. Dapat nag-e-enjoy ka. Kaya nga kita dinala dito, di ba? Napaigtad si Sunny sa bulong na iyon ng asawa niyang si Jason. Alam niya naman iyon. Mukha siyang masaya at walang problema. Para silang perfect couple, pero sa loob ng tahanan, hindi ganoon ang relasyon nila. Tinatakpan niya lang ng make-up at mahabang damit ang mga sugat at pasa na natatamo niya sa kanyang asawa. Huminga si Sunny ng malalim at pinilit na lang ang sariling mag-focus sa dinaluhang art exhibit. Napakatagal na mula nang makapunta siya sa ganong event. Mahilig siyang pumunta sa mga ganoong klaseng lugar. Isa iyon sa mga hilig niya, lalo na noong siya ay dalaga pa. Ngunit mula nang ikasal si Sunny kay Jason, marami na siyang kailangang talikuran. Hindi siya pinapayagan itong lumabas ng bahay nang walang pahintulot nito. Bawal siyang magsuot ng gusto niya. Bawal siyang magkaroon ng mga kaibigan o kahit na makipag-usap sa ibang tao. Siya ay nakakulong sa sarili niyang tahanan, kasama ang asawa at dalawa niyang mga anak. Pero ngayon, naisip ni Jason na ang araw na iyon ay isang magandang ideya na ilabas siya. Siguro, sinusubukan nitong bumawi sa mga pasang binigay nito sa kanya kagabi. Ganoon lagi ang sistema sa pagsasama nila. Mabilis magalit si Jason at lagi siyang pinagbubuntunan. Pero kapag nahimasmasan na ito, para itong maamong tupang sinusuyo siya. Alam ni Sunny na hindi iyon tama, pero mahal niya pa rin ito. Umaasa pa rin siya na balang araw magbabago ito para sa kanya at para sa mga anak nila. Pero habang naglalakad sila sa exhibit, hindi niya maiwasang makaramdam ng kalungkutan at pananabik sa kalayaang naranasan niya noon. Tiningnan ni Sunny ang mga painting at sculptures. Hinangaan niya ang kakayahan ng mga artist na ipahayag ang mga damdamin ng mga ito at iniisip sa pamamagitan ng mga obra. Ganoon din naman ang ginagawa niya noon. Ngunit ngayon, hindi na siya pinapayagang kumuha man lang ng paintbrush. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa isa sa mga salamin at nakita ang kanyang magandang mukha. Iyon ang mukhang kinahuhumalingan ng asawa niya. Puno ng makapal na make-up para itago ang pagmamalupit ni Jason sa kanya. Mabilis siyang tumalikod. Baka mapansin pa siya ng mga tao at magtanong. Ayaw niyang gumawa ng eksena. Gusto lang niyang i-enjoy ang sandaling iyon. Sobrang mahalaga sa kanya ang maliit na pagtakas mula sa kanyang realidad. Alam din kasi ni Sunny na pagkatapos niyon, aalis na sila sa exhibit at uuwi na. Babalik ang asawa niya sa karaniwan nitong sarili. Controlling, demanding at possessive na mga katangian nito. Ngunit pinanghahawakan niya na nga lang ang pag-asang balang araw, makakawala siya sa siklo ng pang-aabuso na iyon at muling tamasahin ang kalayaang inagaw sa kanya. Wow! This exhibit is amazing! Masaya akong nakarating tayo dito ngayon. Malambing na sabi sa kanya ni Jason. Pinilit ni Sunny ng umiti. Oo, ang ganda. Mukhang medyo tahimik ka. May gumugulo ba sa isip mo? Malumanay pa nitong tanong. Napalunok si Sunny. Hindi, ayos lang ako. Humahanga lang ako sa artwork. Pinalibot ng asawa niya ang braso nito sa kanya. Alam mo, gusto ko laging makasama ka. Pinapaganda mo ang lahat sa paningin ko, Sunny. Halos itulak niya na ito sa sobrang kaba. Salamat. Ang sweet mo naman. Bumaba ang tingin ni Jason sa katawan niya. Naramdaman siguro ang bahagyang pag-alpas niya rito. Sigurado ka bang okay ka lang? Medyo tense ka yata. Hindi ka pwedeng makawala sa hawak ko. Naiintindihan mo? Napalunok siyang muli. Kinakabahan siya sa mga ganong tanong ni Jason. Wala siyang tiwala sa lambing at pagkalumanay ng tono nito. Takot na takot siyang magkamali kahit kaunti lamang. Baka bugbugin na naman siya ng asawa niya. Sandaling natigilan si Sunny. Actually, medyo masama ang pakiramdam ko lately. Bakas naman ang pag-alala sa mukha ng lalaki. May nagawa ba ako? Alam kong naging abala ako sa trabaho. Pero ipinapangako kong gagawa ako ng mas maraming oras para sa atin.
Huminga siya ng malalim. Hindi yon. Kaya lang ano? Pakiramdam kong itinatago mo ko palagi para akong nakatira sa hawla ng pakasalan kita. Diretsyong pag-amin niya dito. Humigpit ang hawak nito sa bewang niya. Huwag kang gumawa ng eksena dito, Sunny. Nagsisimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ayoko rin namang gumawa ng eksena rito pero hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Biglang lumambot ang ekspresyon sa mukha ni Jason. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Nangangako akong magbabago. Magiging mas mabuting asawa ko sa'yo. Tiningnang mabuti ni Sunny si Jason. Ilang beses na iyong ipinangako ng lalaki sa kanya at palagi siyang nagpapatawad pero paulit-ulit lang iyong nangyayari. Umiling si Sunny. Hindi lang naman to tungkol sa pagbabago mo. Tungkol na to sa pagtitiwala. At hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan pa kita. Paulit-ulit na lang, Jason. Inabot nito ang kamay niya. Please, pagbigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para maitama ang mga bagay-bagay. Malungkot siyang tumingin sa lalaki. Gusto kitang paniwalaan pero ang hirap. Mukhang maayos ang pagsasama natin sa mga mata ng mga tao. Pero para naman akong namamatay sa loob. Hinawakan siya nito. Gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. At katulad ng palaging nangyayari, hindi pa rin nakawala si Sunny. Hindi niya magawang hiwalayan ang asawa niya. Kaunting pagsuyo, pinapatawad niya na ito kaagad. Palagi na lang siyang hirap na hirap kumawala. Nang sumunod na linggo, inaya si Sunny ni Jason na kumain sa isang mamahaling restaurant. Anniversary din naman kasi nila ng araw na yon. Kaya lang, gusto niya nang umuwi. Gusto niyang magpahinga pero alam niyang kapag tumutol siya, sasama ang timpla ng asawa niya. Ang galitin ito ang pinakahuling gusto niyang gawin ng mga oras na iyon. Ayaw niyang madagdagan na naman ang mga pasa at sugat niya. Gayunpaman, habang inilalabas ng waiter ang pagkain nila, hindi napigilan ni Sunny na humanga sa elegante at romantikong ambience ng restaurant. Napatingin siya sa asawang nakaupo sa tapat niya at seryosong nakatingin sa kanya. Nakasuot ito ng magarbong suit at nakasuot naman siya ng magandang dress na pinili nito para sa kanya. Humigop ng kaunting wine si Sunny. Napakagandang restaurant naman ito. Natutuwa akong ito ang nasuggest mo para i-celebrate ang anniversary natin. Naghiwa ng steak si Jason. Only the best for my beautiful wife. Hindi na siya nagsalita. Huminga na lang siya ng malalim. Kung ang iba, natutuwa kapag sinasabihang maganda, sa kanya ay hindi galak ang nananahan sa puso niya. Lagi na lang nakakaramdam ng takot si Sunny. Sa tuwing sinasabihan siya ni Jason na maganda siya. Sobrang higpit nito sa kanya. Kaya tingnan lang siya ng ibang lalaki, nabubugbog agad siya nito. Talagang nasasakal na siya sa trato ng asawa niya. Pero hindi niya mahiwalayan. Dahil alam niyang kahit papano, mabuting ama naman ito sa mga anak nila. At sa yaman ni Jason, mabibigay lahat ng gusto ng mga ito. Mabuti ang tingin ng mga bata sa lalaki. Ni minsan, hindi nalaman ni Samantha at Primo na binubugbog siya ng ama ng mga ito. Soundproof ang kwarto nilang mag-asawa. Kapag nag-away sila ni Jason, mga ilang araw siyang kinukulong ng asawa niya sa kwarto nila. Dinadahilan na mayroon daw siyang sakit. Hindi rin siya hinahayaan ni Jason na lumabas sa kwarto nila ng walang make-up. Hindi mahaba ang suot at hindi natatakpan ang mga pasa niya. Nagsimula na silang kumain. Ilang sandali pa, nagpaalam sa kanyang asawa. Babalik ako. Kailangan kong gumamit ng restroom. Sabi nito sa kanya. Tumango si Sunny. Sige, hihintayin kita. Pinagmasdan niya ang asawang lumalayo. Kapag wala ito sa paligid, nakakaramdam siya palagi ng sandaling kapanatagan. Minsan, hinahangad niyang maging matapang. Pero alam niya rin namang wala na siyang pamilya. Matagal na siyang ulila.
Ang asawa at mga anak niya na lang ang mayroon siya. Habang nasasarapan si Sunny sa kanyang pagkain, isang lalaki ang lumapit sa kanilang mesa. Nakasuot ito ng maayos at may hawak na portfolio. Excuse me, miss. Kanina pa kita napapansin. Ang ganda mo. Kakaiba yung itsura mo. Have you ever considered modeling? Magiliw na tanong nito sa kanya. Bakas ang gulat sa mukha ni Sunny. Nako, hindi ko po iniisip yan. Hindi po ako mahilig dyan at may asawa at mga anak na po ako. Napangiti ang lalaki. Wow, hindi halata. You look so beautiful and sexy. Well, isa akong talent scout para sa isang nangungunang ahensya ng pagmumodelo. At sa tingin ko, marami kang potensyal. Interesado ka bang mag-set up ng meeting? Umiling siya kaagad. Hindi ko alam. Baka magalit si Jason. Tumango naman ang talent scout. Of course, pero iiwan ko sa iyo ang card ko kung sakali. Sayang ang ganda mo. Tipid na napangiti si Sunny. Hindi niya inasahang may mag-aalok sa kanya ng ganoon. Bago pa man siya makasagot, bumalik na sa hapag ang asawa niya. Nakita nitong kausap niya ang talent scout na lalaki. Napapitlag siya nang umupo sa tabi niya si Jason at inakbayan siya nito. May problema ba dito? Tanong nitong puno ng galit ang boses. Nagpakilala ang talent scout at ipinaliwanag kay Jason ang alok nito sa kanya. Alam niya ang tinging iyon. Wala siyang ginagawang masama pero nagsiselos na agad ito. Lalo lang lumaki ang selos ng asawa niya at walang pakundangang pinaalis ang talent scout. Sinabi nitong hindi siya interesado sa offer. Kinakabahang nagsalita si Sunny. Wala namang ginagawang masama yung tao. Sana hindi ka naging bastos sa kanya. Galit na lumingon sa kanya si Jason. Modeling? Ikaw ang asawa ko, hindi isang modelo. Hindi kita ipaparada at ipapakita yung mukha at katawan mo sa ibang lalaki. Akin lang ang lahat ng yan. Tumindig yata lahat ng balahibo ni Sunny sa katawan. Parang sumpa ang mga salita nito sa kanya. Tila isang bagay lang siyang pwede nitong angkinin. Umiling siya kaagad. Sorry, hindi ko naman sinasadyang magalit ka. Hindi ko naman tatanggapin yung offer. Mahigpit nitong hinawakan ang braso niya. Tara, alis na tayo ngayon din. Hindi na nila natapos ang pagkain nilang mag-asawa at lumabas na ng restaurant. Ang selos ng asawa niya ay nauwi sa galit. Inakusahan siya nitong niloloko niya ito. Hinawakan nito ng mahigpit ang braso niya at kinaladkad papunta sa kanilang sasakyan. Pagka-uwi nila, ang galit ng asawa niya ay nauwi sa pisikal na pang-aabuso. Sinaktan at sinipa siya ni Jason. Inaakusahan ng pagiging taksil. Naluluha si Sunny. Sinusubukang ipagtanggol ang sarili at ipaliwanag na wala siyang balak maging modelo at hindi siya magtataksil kailanman. Malakas na umiyak si Sunny. Bakit kailangan mo akong ipahiya ng ganun? Kinakausap niya lang ako. Nilalandi mo ang lalaking yun. Sino yun? Kabit mo? Sigaw ni Jason sa kanya. Pinagtanggol niya agad ang sarili niya. Hindi ako lumalandi. Kinakausap ko lang siya. Bakit ba ang kitid-kitid ng utak mo? Malakas siyang sinampal ng asawa niya. Akin ka lang at hindi ko hahayaang tingnan ka o hawakan ng iba. Naiintindihan mo ba? Mas lalo siyang umiyak sa sakit nang hilahin nito ang buhok niya. Please, tumigil ka na. Sinasaktan mo na ako. Nagsiselos lang ako kapag pinapansin ka ng ibang lalaki. Gusto kong pigilan ang selos ko. Ayokong masaktan ka. Mahal kita eh. Kaso, tuloy ka pa rin sa pakikipaglandian. Mariing sigaw nito. Sinubukan na ni Sunny ang lahat ng naiisip niya para magbago si Jason. Ngunit walang nagtagumpay. Nakausap niya na ito at nagmakaawa. Ngunit patuloy pa rin siya nitong inaabuso. Alam niyang hindi niya na ito mababago pa. Gustong-gusto niya nang umalis. Yun ang tanging paraan niya para maprotektahan ang sarili at makawala sa kalupitan ng asawa niya. Pagkatapos ng pananakit ng asawa ni Sunny sa kanya, 3 araw siyang hindi nakalabas ng kwarto nila. Dinadala na lang siya ng pagkain.
Kapag nakikita siya ng kasambahay, nakikita niyang awa sa mukha nito. Gayunpaman, wala itong sinasabing kahit ano. Alam niyang tinatakot din ito ni Jason. Naiintindihan niya iyon. Ayaw niya rin namang may madamay pang iba ng dahil sa kanya. Nang maging okay na ulit ang pakiramdam ni Sunny, nakalabas na siya ng kwarto nilang mag-asawa. Napangiti siya nang makita ang mga anak niyang sina Samantha at Primo na naglalaro sa sala. Walang pasok ang mga ito ng araw na iyon. Inaasahan niya na tatanungin siya ng mga ito, pero katulad ng palagi niyang ginagawa ay nagsisinungaling siya. Huminga si Sunny ng malalim. "Mga anak, alam kong nag-aalala kayo sa hindi ko paglabas ng kwarto ko nitong mga nakaraang 3 araw." Yumakap sa kanya ang bunso niyang anak na si Primo. "Opo mama, bakit hindi ka po lumalabas? Sabi po ni Papa may sakit ka raw po." Nag-aalalang tumingin sa kanyang panganay niyang si Samantha. "Mama, punta ka na po kaya sa ospital, lagi ka na lang po nagkakasakit. Namumutla ka na rin po." Inayos niya ang buhok nito. "Huwag kang mag-alala, okay na ako. Maayos ng pakiramdam ko ngayon." Mukhang hindi kumbinsido ang kanyang mga anak na okay lang siya. Ngunit hindi na naman nangulit ang mga ito. Gusto niyang manatiling inosente ang mga anak niya. Nananalangin siyang hindi sana maranasan ng mga ito ang sakit na kanyang pinagdadaanan. Pinilit niyang ngumiti. "Pangako, ayos lang ako. Ngayon, bakit hindi ka maglaro sa garden? Hindi naman mainit ang araw. Magpasama kayo sa yaya ninyo." Nag-aalala pa rin si Primo sa kanya. "Pero mama, gusto po namin kayong kasama. Laro po tayo sa labas." Sinuway agad ni Samantha ang kapatid. "Hindi siya pwede, Primo. Kagagaling lang sa sakit ni mama." Napangiti si Sunny. Kahit masakit pa ang katawan niya, nagagalak pa rin ang puso niya. Para siyang hinihele kapag nakikita niyang concern sa kanya ang mga ito. "Kailangan ko lang ng oras para magpahinga, okay? I promise, sasamahan ko kayo kapag okay na ako. Magpapaalam ako sa papa ninyo para makapamasyal tayo." Nakangiting sabi niya sa mga anak. Niyakap siya ni Samantha. "Basta kapag may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ako." Tumango naman si Sunny. "Oo naman, ngayon mag-enjoy na kayo." Tinanaw na lang ni Sunny ang mga anak niyang naglalaro sa malawak na bakuran. Hindi niya kayang hayaang malaman ng mga ito ang totoo. Hindi pwedeng malaman ng mga batang sinasaktan siya ni Jason. Baka dumating sa puntong saktan nito ang mga anak nila. Iyon ang isang pangyayaring hinding-hindi niya kakayanin. Sa paglipas ng mga taon, ginawa ni Sunny ang kanyang makakaya na itago ang kanyang mga pasa at sugat sa kanyang mga anak. Naging paulit-ulit na lang ang daloy ng buhay niya sa bahay na iyon. Natatakot siyang kapag nalaman ng mga ito, susubukan ng mga anak niyang makialam at masaktan sa proseso. Ngunit isang araw, lumapit sa kanya ang kanyang panganay na anak na si Samantha. "Mama, bakit po palagi kayong may pasa sa mga braso at binti?" Nanlaki ang mga mata ni Sunny. Paano mo nalaman yun, anak?" Hindi na niya napigilan si Samantha nang itaas nito ang manggas ng damit niya. "Napapansin ko po, dumadaing po kayo kapag mahigpit ka pong niyayakap ni Primo." Nadurog ang puso ni Sunny. Hindi niya alam kung papaano sasagutin ang tanong ng kanyang anak. Hindi niya pwedeng ibunyag ang katotohanan, ngunit nang malaman niyang napapansin ni Samantha ang mga sakit na itinatago niya, hindi niya na napigilang sabihin ang lahat. May luha sa kanyang mga mata. Pinaupo niya si Samantha. "Anak, maupo ka. Kailangan nating mag-usap." Marahang hinawakan ng dalagita ang kamay niya. "Ano po mama, mukha ka pong natatakot." Nag-aalangan pa rin si Sunny na ipagtapat dito pero sinabi niya pa rin. "Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Natatakot akong malaman mo ang tungkol sa ginagawa sa akin ng papa ninyo." "Ano pong sinasabi mo?" Bumuntong hininga si Sunny. "Ang papa ninyo, sinasaktan niya ako. Pisikal, emosyonal, sa loob ng maraming taon." Bumaha ang gulat sa mukha nito.
Ano po? Bakit hindi mo po sinasabi sa amin ni Primo? Talagang sinasaktan ka po ni Papa? Tumango naman si Sunny. Natakot ako, Samantha. Gusto ko man iwan ang papa niyo, hindi ko kaya. Maliliit pa kayo noon. Hindi ko kayo kayang buhayin. Wala na akong ibang mapupuntahan. Ulila na ako at wala na rin ang ibang kamag-anak. Pero ngayon, sorry. Gustong-gusto ko nang umalis. Pagod na ako, anak. Hindi ko na kaya. Naluluha siyang niyakap nito. Nakita ko pong sinasaktan ka ni Papa nung isang araw. Mama, sorry po. Alam po namin ni Primo, pero hindi na po namin kayang magbulag-bulagan. Sinasabi po sa amin ni Yaya ang ginagawa sa'yo ni Papa. Hindi napigilan ni Sunny ang humikbi. Akala niya ay walang pakialam ang mga kasambahay sa bahay na iyon. Ngayong alam na ng mga anak niya, pakiramdam niya ay may mga kakampi na siya. Umalis na po tayo, Mama. Iwan na po natin si Papa. Mahinang saad ni Samantha. Pero makinig ka sa akin. Hindi niyo pwedeng sabihin sa Papa ninyong alam ninyo ang pananakit niya. Magagalit siya at baka saktan niya rin kayo. Nanginginig ang boses na sabi ni Sunny. Galit na galit po kami sa kanya, Mama. Gigil namang saad ni Samantha. Parang sinasakal ang puso ni Sunny. Ayaw niyang mapuno ng galit ang mga anak niya. Gayunpaman, sa nakikita ng mga ito sa ama, kahit yata ibang tao, hindi mapipigilang kamuhian ang taong dapat nagbibigay ng kapanatagan at seguridad sa kanilang mag-iina. Nagsusumamo niyang tiningnan ng kanyang anak. Huwag, Samantha. Kailangan nating gumawa ng plano para makalayo sa kanya ng ligtas. Ayokong masaktan kayo. Huwag kayong mag-alala. Makakaalis din tayo rito. May ipon na ako. Kaya ko na. Hahanap lang tayo ng magandang tiyempo. Tatakas tayo. Tumango naman si Samantha. Ang mga luha ay umaagos sa mukha nito. Niyakap siya nitong muli at nangakong iingatan ang plano nila. Mula sa araw na yon, nagtiwala ang mga anak niya sa kanya. Tinulungan siya ng mga itong magkaroon ng lakas ng loob na iwan ang kanyang mapang-abusong asawa at magsimula ng bagong buhay para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Napagtanto niyang oras na para putulin ang siklo ng pang-aabuso at protektahan ang pamilya niya mula sa kalupitang matagal niyang tiniis mula sa kanyang asawa. Simula ng araw na yon, palihim nang nagplano si Sunny. Nahihirapan siyang mag-isip. Umaalis man ang asawa niya sa bahay nila, may mga bodyguard namang naiiwan sa labas ng bahay. Gayunpaman, naghanap pa rin siya ng paraan. Naghanap siya ng isang organisasyon para sa mga kababaihan. Pinag-iisipan niyang mabuti kung magpapadala siya ng mensahe. Pakiramdam niya, mas magandang may tumulong sa kanilang mag-iina kaysa ang tumakas sila ng basta-basta. Gayunpaman, maaaring makasuhan si Jason. Gusto niya na lang lumayo silang mag-iina. Ayaw niyang maging magulo ang lahat. Napatingin si Sunny sa teddy bear ni Primo. Kumunot ang noo niya nang makita iyon doon. Baka naiwan iyon ang bunso niyang anak sa loob ng kwarto nilang mag-asawa at hindi na nakuha. Bumalik ang paningin niya sa laptop. Magpapadala na sana siya ng mensahe nang biglang narinig niyang busina ng sasakyan ni Jason. Mabilis niyang sinarado ang laptop niya. Bumaba si Sunny para salubungin ang kanyang asawa. Nang halikan nito ang pisngi niya, may dumaan agad na kaba sa kanyang dibdib. Hindi na yata iyon mawawala sa kanya kapag nasa malapit si Jason. Behave ba ngayon ang maganda kong asawa? Tanong sa kanya nito at hinalikan ng balikat niya. Pinakawala ni Sunny ang pinipigilan niyang hininga. Tumango siya at mariin siyang pumikit nang diinan nito ang hawak sa bewang niya. Lumingon si Jason sa mga anak nila. Hay, kumusta ang mga araw ninyo? Napatingin agad sa kanyang mga anak niya. Marahan siyang umiling. Kailangang pakitunguhan ng maayos ng mga ito si Jason. Baka mahalata pa sila. Fine, matabang na sagot ni Samantha. Masamang tumingin si Jason sa panganay nilang anak. Bakit ganyan mo kung kausapin? Iniwasan ng dalagang makipag-eye contact sa ama nito. Abala po kami sa homework. Sumabat agad si Sunny. Jason, busy lang talaga sila sa school. Hayaan mo na lang muna sila.
Matalim ang bawat ting ibinibigay sa kanya ni Jason. Sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Mukhang normal naman ang lahat, pero hindi siya makakain ng maayos. Iniisip niya pa rin kung papaano makakahingi ng tulong. Nang makapasok sila sa kwarto, alam ni Sunny sa sarili niyang nagsisimula na naman ang kalbaryo niya. Lumapit ito sa kanya. Hinalikan nito ang balikat niya hanggang naging marahas ang bawat halik na ginagawad nito sa kanya. Sinimulan siyang hubaran ni Jason. Sunny, buong araw kitang iniisip. Gusto ko talagang may mangyari sa atin ngayong gabi. Marahan niyang itinulak ang asawa niya. Pasensya na, Jason. Pagod ako. Wala akong lakas. Mahigpit na hinawakan nito ang kanyang braso. Tara, huwag kang ganyan. Ilang linggo na natin itong hindi ginagawa. Pinilit niyang kumawala sa hawak nito. Alam ko, pero marami pa akong pasa. Masakit ang katawan ko at kailangan ko pa ng pahinga. Lagi kang may dahilan. Asawa mo ako. May karapatan akong gamitin yung katawan mo kahit kailan ko gusto. Mariing saad ni Jason. Nangilit ang mga luha niya. Hindi tama yan. Hindi ako bagay para gamitin mo kung kailan mo gusto. Gigil na ito sa kanya. Asawa mo ako at kailangan mong gawin ang sinasabi ko. Mahalaga para kay Sunny na igalang ang mga hangganan at pagnanais ng mag-asawa sa isang relasyon. Kung hindi siya komportable o handang makipagtalik, dapat igalang ni Jason ang kanyang desisyon. Hindi pwedeng magalit ito o pilitin siyang makipagtalik kung ayaw niya. Dapat unahin nila ang pisikal at emosyonal na kapakanan ng bawat isa. Mariin siyang umiling. Hindi, ayoko. May karapatan akong tumanggi, Jason. Ginagalit mo ako ngayon. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Sunny. Sigaw pa nito sa kanya. Tuluyang bumuhos ang mga luha niya. Please, huwag mo namang gawin to. Hindi nga maayos ang pakiramdam ko. Marahas siya nitong hinila papunta sa kama. Wala akong pakialam. Kailangan mong ibigay ang gusto ko. Nagpumigla siya at sumigaw. Tumigil ka! Sinasaktan mo ko! Talagang masasaktan ka! Napaubo na lang siya nang suntukin siya nito sa sikmura. Sinampal, tinadyakan at binalibag siya nito sa kung saan-saan. Hindi niya na alam kung saan napapatama ang katawan niya. Ang alam niya lang, kahit masakit, lahat ng binibigay na pasa at sugat sa kanya ni Jason, mas durog na durog ang puso at pagkatao niya. Simula ng gabing yon, hindi na siya nagdalawang isip. Ubus na si Sunny. Kailangan ng pagbayaran ni Jason ang lahat ng ginagawa nito sa kanya. Nasa sahig na siya. Hinang-hina at punong-puno ng bugbog ang katawan at mukha. Akala niya ititigilan na siya ng asawa niya. Pero hindi na siya nakapalag nang sirain nito ang suot niyang damit. Mahina siyang humikbi. Please, tumigil ka na. Tama na. Pagod na ako. May lalaki ka ba? Tanong nito sa kanya. Wala. Mariin siya nitong hinalikan at muling sinampal. Hindi ka naman dapat masasaktan ng ganito, kaso pasaway ka. Sinusuway mo ang gusto ko. Nagdadrama ka lang. Asawa mo ko kaya dapat binibigay mo ang gusto ko. Una pa lang, hindi na healthy ang pagsasama nila ni Jason. Lagi itong nagsiselos at walang tiwala sa kanya. Napaka-toxic ng ugali ng napangasawa niya. Sinasaktan pa siya nito at parang doon lang tumimo sa isip ni Sunny ang isang desisyon. Dapat ay magkaroon na talaga ng hangganan ng lahat ng mga pang-aabuso ng walang hiya niyang asawa sa kanya. Kinabukasan, hindi na naman makalabas si Sunny sa kwarto nilang mag-asawa. Hindi siya makatayo at nasa sahig pa rin siya. Hubot-hubad. Ganun na lang siya basta iniwan ng asawa niya. Sobrang sakit ng katawan niya. Sa ilang taon nilang pagsasama, iyon na yata ang pinakamalalang natamo niya mula kay Jason. Ilang sandali pa, pumasok ang matandang kasambahay nilang si Manang Rosa. Diyos ko, ma'am, anong nangyari sa inyo? Pinilit ni Sunny imulat ang mga mata. Manang, tulong po. Hindi ko na po kaya. Sobrang sakit na po. Bakas ang awa sa mukha nito.
Bili ni Sir Jason, wag kang palabasin. Pero hindi ko na rin naman matitiis tong ginagawa niya sa'yo. Tatawag na ako ng ambulansya. Ang mga bodyguard po ni Jason, Manang. Paalala niya rito. Kahit gustong-gusto niya nang makatakas, kailangan niyang isipin ang kapakanan ng kasambahay. Ayaw niyang madamay ito. Baka kapahamakan pa ang kapalit sa pagligtas nito sa kanya. Anong gagawin ko? Diyos ko, ang tagal mo nang nagtitiis sa asawa mo. Naluluhang sabi ng matanda. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito para bang doon makakakuha ng lakas. Tumawag po kayo ng pulis, pero pakiusap po, ilayo niyo po muna ang mga anak ko rito. Kunin niyo po ang pera ko sa ilalim ng kama. Ipon ko po yun. Ibigay niyo po yun kay Samantha. Ipag-check-in niyo po muna sila sa hotel. Papaano ka? Tanong sa kanya ng matanda. Titiisin ko pa po ang sakit. Kaya ko pa po. Unahin niyo po muna ang mga anak ko. Ayaw ko pong nandito ang mga bata kapag naging magulo na. Tumawag po kayo ng pulis. Parang awa niyo na. Naluluhang sabi ni Sunny. Mahinang humikbi ang matanda. Iyan ang matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Hindi ka dapat nagtitiis sa asawa mong yon. Huminga siya ng malalim. Parang nanay niya na si Manang Rosa, kaya kahit papaano, mahalaga na rin ito sa kanya. Katulad ng gustong mangyari ni Sunny, ginawa na nga ni Manang Rosa ang gusto niya. Nang makita ng mga anak niya ang sitwasyon, iyak ng iyak ang mga ito. Ayaw umalis ng mga ito at iwan siya, pero pinilit niya ang mga itong magtiwala sa plano niya. Lumabas ang mga anak niya. Nagpaalam si Manang Rosa na ipapasal niya sa parke ang mga bata. Pero alam niya na sa iba dadalhin ng mga ito. Tinitigan na lang ni Sunny ang kisame. Hinihintay niya na lang na dumating ang mga pulis para rumesponde sa kanya. Hangad niyang maging maayos ang lahat. Ilang sandali pa, dumating na si Jason sa bahay nila. Saan dinala ni Manang Rosa ang mga bata? Napalunok siya. Pinasyal niya lang. Naiinip na rin kasi sila dito dahil bakasyon. Maya-maya, may mga dumating na pulis sa bahay nila. Masamang tumingin sa kanyang asawa niya. Mas lalong nadagdagan ng kaba at takot sa kanyang dibdib. Nagsumbong ka sa mga pulis? Mariing tanong ni Jason sa kanya. Takot na takot siyang umiling. Hindi, wala akong cellphone, 'di ba? Sinira mo rin lahat ng gadget dito sa bahay. Dinuro siya nito. Wag na wag kang lalabas dito. Nakahinga siya ng maluwag nang lumabas si Jason sa kwarto nila. Pinilit niyang tumayo na para makalabas, pero nadismaya agad siya nang makitang nakalak ang pinto ng silid. Tulong! Sigaw niya. Ilang sandali pa, may naramdaman siyang nagbubukas ng pinto ng kwarto. Nang bumukas iyon, bumungad sa kanyang yaya ng mga bata. Ma'am Sunny, halika na po. Lumabas na po kayo. Inaresto na po ng mga pulis si Sir Jason. Inalalayan siya nitong makababa. Tama ang sinabi nito. Hinuhuli na nga ng mga pulis ang asawa niya. Nakita niya rin na hinuli ang mga bodyguard nito na nagtangkang manglaban. Ma'am, hinuli na namin ang asawa mo dahil sa pang-aabuso sa'yo. Sabi ng isang pulis sa kanya at humarap sa mga kasamahan nito. Alalayan niyo siya para madala sa ospital. Salamat sa pagpunta. Garalgalang boses na sabi niya. Malakas na sumigaw si Jason na may posa sa mga kamay. Paano mo to nagawa sa akin? Hindi ako makapaniwalang isusumbong mo ko sa pulis. Asawa mo ko, Sunny. Tumulo ang mga luha niya. Sinasaktan mo ko. Ilang taon akong nagtiis sa'yo. Pinagtataksilan mo siguro talaga ako. Walang hiya ka. Binigay ko sa'yo lahat at ganito lang ang igaganti mo sa akin. Sumbat ng asawa niya. Punong-puno ng luhang tiningnan niya si Jason. Paulit-ulit siyang umasang magbabago pa ito. Sa mga nakalipas na mga taon, hinayaan niya ito sa mga gusto nito. Kahit sariling kalayaan niya, isinakripisyo niya para lang mapanatag ito. Para hindi nito maisip na mayroon siyang ibang lalaki. Dahil alam niya kahit ganoon si Jason, mahal niya pa rin ito.
Hindi magagawa ni Sunny ang mga binibintang nito sa kanya. Ni minsan, hindi sumagi sa isip niyang ipagpalit ito sa kahit na sinong lalaki. May tungkulin kaming protektahan ng mga biktima ng pang-aabuso. Sa itsura pa lang ng asawa mo, halatang sinasaktan mo siya. Sabi ng pulis kay Jason. Umiling agad ito. Hindi siya biktima. Sinusubukan lang niyang sirain ang reputasyon ko. May lalaki yan kaya ginagawa sa akin to. Jason, tama na. Malakas niyang sigaw. Pagod na ako sa'yo. Wala akong lalaki. Hindi ako magtitiis sa'yo. Iintindihin ka sa loob ng maraming taon kung may lalaki nga ako. Nanginginig si Sunny sa galit. Bakas din ang galit sa mukha ni Jason, pero sunod-sunod na bumagsak ang mga luha nito. Umiwas ito ng tingin at nasa mukha na ang pagsuko. Dinala ng asawa niya sa labas. Humarap muli ang mga pulis kay Sunny. Mayroon kaming ebidensya at mga witness na nakakita sa pananakit ng asawa mo sa'yo. May binigay na copy ng video ang anak mo. Video? Tanong niya sa pulis. Tumango naman ito. May camera siya na nilagay raw sa teddy bear ng kapatid niya. Naiwan niya sa kwarto ninyong mag-asawa at napanood niya yun ang hindi inaasahan. Suminghap siya sa gulat. Alam ng mga anak niyang sinasaktan siya ni Jason. Pero ang makita ng mga itong aktwal siyang inaabuso ng asawa niya, mas labis ang sakit sa kanya. Ano na lang ang trauma na kayang ibigay ng pangyayaring iyon sa mga anak niya. Ma'am, sisiguraduhin naming ligtas ka. Pwede kang makipag-ugnayan sa amin. May batas na nangangalaga sa karapatan ng mga kababaihan. Saad pa ng pulis sa kanya. Naluluha siyang tumango. Salamat po. Sisiguraduhin naming haharapin niya at pagbabayaran ang lahat ng ginawa niya sa'yo. Gusto mo bang makasuhan siya? Tanong pa nito. Marahan siyang tumango. Opo, gusto kong pagbayaran niya ang ginawa niya para hindi niya na rin po kami balikang mag-iina. Pagkatapos ng pangyayaring yon, isinugod na siya sa ospital. May bali ang braso at mga pasasya sa buong katawan, kaya nanatili siya ng ilang linggo roon. Bumisita naman sa kanya ang mga anak niyang nakabalik na sa bahay nila. Habang nagpapagaling si Sunny sa ospital, nagsimula siyang magbukas sa kanyang mga anak tungkol sa pang-aabuso na tiniis niya sa loob ng maraming taon. Sinabi niya sa mga ito ang tungkol sa pisikal at emosyonal na sakit na kanyang pinagdaanan at kung papaano siya natatakot na magsalita. Mama, okay ka lang po ba? Nakita ko pong ginawa sa iyo ni Papa. Humahagulgol na sabi ni Samantha. Nanginginig ang mga kamay na hinaplos niyang mukha nito. Paano mo nagawa yon? Bakit may kamera sa laruan ni Primo? Pinunasan ni Samantha ang mga luha. Sa kaibigan ko po yon. May idol po kasi siya. Bibigyan niya po sana ng regalo na may hidden camera. Sinabi ko pong mali yun kaya kinuha ko sa kanya yung camera. Nilagay ko po sa laruan ni Primo tapos di ko na po naalala. Kaya po nakita ko po ang pambubugbog sa inyo ni Papa. Tumulo ang mga luha ni Sunny. Alam niyang masakit para sa panganay niyang anak ang mapanood iyon. Sorry kung hindi kami naging mabuting magulang sa inyo ni Primo. Hindi maayos ang relasyon namin ng Papa mo. Hindi ko na kayo mabibigyan ng buong pamilya. Garalgal ang boses na sabi niya rito. Umiling agad si Samantha. Mas okay po sa amin ni Primo na simple at hindi buong pamilya. Basta wag ka lang pumasaktan ulit ng ganito, Mama. Mali po ang ginawa sa'yo ni Papa. Mahina siyang humikbi. Naaresto na ang Papa ninyo. Makukulong na siya. Okay lang ba yun sa inyo? Masakit po para sa amin, pero kailangan niya pong pagbayaran ng ginawa niya sa'yo. Marahang sabi pa ni Samantha. Tiningnan niya itong mabuti. Pasensya na mga anak ko, hindi ko ginustong makita ninyo ang ganito. Umiiyak na umiling naman si Primo. Wala po kayong kasalanan, Mama. Bad po si Papa. Marahan siyang niyakap ng panganay niyang anak. Galit na galit po kami kay Papa ngayon. Papaano niya po nagawa sa inyo yung ganito? Napabuntong hininga na lang si Sunny. Hindi ko alam mga anak. Palagi siyang may galit.
nagsiselos kahit wala namang dapat pagsilosan. Pero hindi ko akalain na aabot kami sa ganito. Pinunasan ni Primo ang mga luha niya. Gusto lang naming nandito po kami para sa'yo. Mahal na mahal ka po namin, Mama. Mahal ko rin kayong dalawa. Salamat dahil nandito kayo para sa akin. Lalaban ako sa buhay para sa inyo. Alam niyang nadurog ang puso ng kanyang mga anak nang marinig ang tungkol sa paghihirap niya. Nakonsensya ang mga ito lalo na si Samantha dahil hindi agad napansin ng mga ito ang mga palatandaan ng mas maaga. Nangako ang mga itong hinding-hindi na iyon hahayaang mangyari ulit at laging nandyan para sa kanya. Sapat na iyon kay Sunny. Habang bumubuti ang kanyang kalusugan, nagkaroon siya ng lakas ng loob na sampahan ng kaso ang kanyang asawa. Sa suporta ng kanyang mga anak at organisasyong tumutulong sa kanya, ipinaglaban niya ang hustisya. At sa wakas ay nakuha ni Jason ang parusa na nararapat para dito. Nahatulan ng asawa ni Sunny at nasentensyahan sa bilangguan para sa mga nagawa nito. Nakaramdam sila ng kanyang mga anak ng kaginhawahan at closure na hindi na sila maaaring saktan pa ni Jason. Nang makarecover, nagdesisyon si Sunny na bumili ng mas maliit na bahay para sa kanilang mag-iina. Ayaw niya nang tumira sa dating bahay nilang pamilya. Maraming masasakit na alaala doon. Bukod pa roon, ayaw niyang umasa sa mga ari-arian ni Jason. Conjugal property nila iyon pero ayaw niyang tanggapin. Magsisimula siya ulit, bubuhayin niya ang mga anak niya sa paraang alam niya. Mrs. Madrigal, naiintindihan kong ikaw at ang mga anak mo ay hindi na nakatira sa dati ninyong bahay. Sagot ng abogado niya sa kanya. Marahan siyang tumango. Yes, obviously, nakulong ang asawa ko dahil sa pang-aabuso sa akin. Isang napakahirap at traumatic na karanasan para sa akin at sa mga anak namin. Gusto ko ng bagong simula. Pwede bang sa mga anak ko na lang ipangalan ng mga ari-arian ni Jason? Conjugal property namin ang lahat ng iyon pero si Jason lang ang nagpundar. Tumango naman ito. I see. Well, legally speaking, may karapatan ka sa mga ari-arian dahil conjugal properties naman iyon. At oo, may posibilidad na ipangalan ng lahat sa inyong mga anak. Salamat. Mas maganda kung sina Samantha at Primo ang may buong karapatan sa lahat ng ari-arian ni Jason. Huwag na sa akin. Hindi ko gusto ng anumang mga paalala ng pang-aabuso ng asawa ko. Marahang pag-amin ni Sunny. Ipinaliwanag sa kanya ng abogado na sa mga ganoong kaso, maaaring ilipat ang ari-arian sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng tinatawag na legal na proseso na transfer of rights. Ibig sabihin, ililipat sa kanya ang bahagi ng kanyang asawa sa ari-arian. At pagkatapos ay maiilipat na niya ito sa kanyang mga anak. Nagsasangkot ng pagsusumite ng mga legal na dokumento at pagdaan sa mga pagliliti sa korte. Ang proseso ng paglipat ng mga karapatan. Pinayuhan din siya ng abogado na humingi ng tulong sa isang psychologist o therapist upang tulungan siya sa pagharap sa mga traumatic experience niya. Sumang-ayon si Sunny na magpatuloy sa paglipat ng mga karapatan. Gusto niya ring humingi ng tulong sa isang psychologist upang tulungan siyang makayanan ng emosyonal na pagkabalisang dulot ng pang-aabuso ng kanyang asawa. Tumango ang abogado. Lubos kong nauunawaan, Mrs. Madrigal. We can work on transferring property and the names of your children. May iba pa po ba kayong gustong pag-usapan? Marahan siyang umiling. Wala na, yun lang sa ngayon. Salamat sa tulong mo. Tipid naman itong umiti. Siyempre, trabaho ko ang tiyaking protektado ang mga karapatan ng mga kliyente ko, Mrs. Madrigal. Sisimulan ko ang proseso ng paglilipat ng ari-arian sa pangalan ng mga anak mo. I-update na lang kita. Lumipat na nga sila sa bago nilang bahay. Habang binubuksan nilang mag-iina ang mga kahon at naayos ang kanilang mga gamit, hindi maiwasang makaramdam ng ginhawa at kalayaan ni Sunny. Sa wakas, nakatakas na siya sa kanyang mapang-abusong asawa. Magsisimula na siyang muli kasama ang kanyang mga anak sa isang bagong tahanan. Huminga ng malalim si Sunny. Ito nang bago nating tahanan, mga anak. Hindi kasing laki ng dati nating bahay, pero may kanya-kanya naman kayong kwarto. Excited na tumingin sa kanya si Primo. Okay lang po, Mama.
pwede po bang bauna ko kay Ate Samantha sa pagpili ng kwarto? Tinaasan ni Samantha ng kilay ang bunsong kapatid. Hoy, Primo, tumigil ka dyan. Ate mo ako ang masusunod kaya ako ang unang pipili. Natawan na lang si Sunny nang mag-unahan ng dalawa niyang anak. Masaya siyang makitang masayang mga ito. Iyon ang isang bagong simula para sa kanilang mag-iina. Excited din ang mga bata sa kanilang bagong bahay. Tumakbo ang mga ito sa paligid. Ginalugan ng mga ito ang bawat silid at iniisip ang lahat ng pwedeng gawin sa bagong espasyo. Unang bumalik si Primo. Mama, pwede po ba namin kayong tulungang maglinis? Tumango naman siya. Oo naman, gawin nating tahanan talaga ang bahay na ito. Kumuha ng mga panlinis ang mga ito at tinulungan siya. Pinanood niya ang kanyang mga anak. Nagpapasalamat siya sa Diyos na binigyan siya ng mababait na mga anak. Hindi siya magiging matatag kung wala ang mga ito sa buhay niya. Hindi niya napigilang mapaluha. Niyakap siya ni Samantha. Umiiyak ka na naman po. Team po tayo, Mama. Lagi po kaming nandito ni Primo para sa inyo. Sobrang pasasalamat kung binigay kayo ng Diyos sa akin. Gawin nating lugar na puno ng pagmamahal at kaligayahan ng bahay na ito, ha? Oo naman po. Huminga siya ng malalim. Ito ang ating bagong simula at ipinapangako ko magiging mas mabuti ang mga bagay mula ngayon. Habang naglilinis sila ay napag-usapan nila ang tungkol sa kanilang mga plano. Natutuwa siyang marinig na gusto ng kanyang mga anak na mag-decorate ng mga silid ng mga ito. Nang matapos silang maglinis at mag-ayos, umupo silang mag-iina para magpahinga. Pinagluto niya ang kanyang mga anak ng turon para sa merienda. Tumingin si Sunny sa paligid, sa kanyang mga anak at sa kanilang bagong tahanan. Doon lang siya nakadama ng kapayapaan. Alam niyang magsisimula sila ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Isang kabanata na punong-puno ng pagmamahal at kaligayahan. Mula sa araw na yon, lumikha sila ng mga bagong alaala. Gumaling mula sa kanilang mga nakaraang trauma at bumuo ng isang matibay na ugnayan sa isa't isa. Nangako siyang laging poprotektahan at papahalagahan ng kanyang pamilya. Mas sinikap ni Sunny maging maayos. Dumalo siya sa mga counseling, sumali siya sa organisasyong naglalayong itaguyod ang karapatan ng mga kababaihan. Gusto niya na rin bumalik sa dating hobby niya, ang pagpipinta. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam niya ay mas naging malaya na siya. Bumuntong hininga si Sunny. Ang tagal ko nang hindi nakakahawak ng paintbrush. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Grace, ang bago niyang kaibigan. Nakilala niya ito sa organisasyon. Katulad niya, inabuso din ito ng live-in partner nito noon. Natutuwa akong bumalik ka sa pagpipinta. Nabanggit mong sobrang saya ang hatid nito sa'yo. Sabi nito sa kanya. Malungkot siyang napangiti. Oo, bata pa lang ako. Hilig ko na to. Pero tumigil ako nung nagpakasal ako kay Jason. Bumaha ang pag-aalala sa mukha ni Grace. Hindi mo na kailangang pag-usapan kung hindi ka komportable. Napalingon siya dito. Hindi naman, ayos lang. Medyo nakaka-recover na naman ako. Inabuso ako ng asawa ko pero nakabangon na ako muli. Ang pagpipintang isa sa mga nagbibigay sa akin ng kapayapaan ng mga panahong iyon. Kaya babalik na ako ngayon. Nilagay nito ang kamay sa balikat niya. Dama ko kung ano ang pinagdadaanan mo. Bangon lang tayo, Sunny, para sa sarili natin at para sa mga anak natin. Tama ka. Matagal na akong nakaalpas sa kadena ng asawa ko. Hindi ko nahahayaang patuloy niyang kontrolin ang buhay ko. Sa kanyang patuloy sa pagpipinta, napagtanto niya na iyon ay hindi lamang isang paraan ng therapy sa kanya. Ngunit mayroon ding mensaheng nais ibahagi ang kakayahan niya. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang talento bilang paraan para itaas ang kamalayan tungkol sa karahasan. Gusto niyang maging inspirasyon sa iba pang kababaihang dumaranas ng mga katulad na sitwasyon. Ang ganda naman ito! May na to ha! Grabe! Successful ang first painting exhibit mo! Natutuwang sabi sa kanya ni Grace. Tumawa si Sunny. Sige, dahil ikaw ang bibili, may discount ka.
presyong kaibigan ka na. Alam ko namang kuripot ka. Mabuti alam mo, pero sobrang saya ko para sa'yo. Ang ganda ng mga gawa mo. Sure akong mas makikilala ka pa. Proud na sabi nito sa kanya. Ang kanyang mga ipininta ay nagsasalita tungkol sa kanyang paglalakbay bilang babae. Ang sakit, ang takot at ang lakas ng loob na lumaya mula sa isang mapang-abusong relasyon. Nakilala ang sining ni Sunny, nagamit niya ang kanyang plataporma para itaguyod ang mga biktima ng karahasan sa tahanan at upang makalikom ng pondo para sa mga organisasyong sumusuporta sa kanila. Natustusan niya rin ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Napalaki niya ng maayos ang mga ito at palagi siyang nasa tabi ng mga ito. Palaging sinisikap na maging maayos para mahalin at alagaan sina Samantha at Primo. Sa pamamagitan ng kanyang talento, nahanap niya ang kanyang boses at gumawa ng pagbabago sa buhay ng iba. Naging simbolo siya ng lakas at pag-asa para sa mga nagpupumilit pa rin kumawala sa mga nang-aabuso sa mga ito. Ipinakita ni Sunny na kahit na sa pinakamadilim na panahon, palaging may paraan upang makahanap ng liwanag at magamit ang mga karanasan para magkaroon ng positibong epekto sa mundo. Habang inaayos ni Sunny ang kanyang mga painting sa local art fair ay hindi niya mapigilang makaramdam ng kaba sa kanyang tiyan. Bilang isang single mom, nakasanayan na niyang gumawa ng mga bagay ng mag-isa. Ngunit ngayon, may dagdag siyang dapat alalahanin. Lumapit sa kanya si Gino at mukhang nagpapahayag ng interes na bilhin ang isa sa kanyang mga painting. Nakikita niya na si Gino sa hall kung saan madalas may meeting ang mga organisasyon nila. Kapatid ito ng isa sa mga kasama niya. Madalas niya ring mahuling nakatingin sa kanya pero ni minsan hindi siya nangahas magtanong ng kahit na ano tungkol sa lalaki. Mukhang magalang at tunay naman ang intensyon nito, ngunit hindi niya maaalis ang pakiramdam na tila interesado ito higit pa sa kanyang mga sining. "Hi Gino, how can I help you?" Tanong niya sa lalaki. Napapitlag naman ito. Hi! Nakita ko ang mga canvas sa may bintana, Sunny. Ang ganda mo. I mean, yung painting, ang ganda lahat. Ikaw bang gumawa? Tumaas ang mga kilay ni Sunny. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis sa pagkautal ng lalaki. Halatang balisa ito, parang batang nahuli sa maling gawain. Tipid siyang ngumiti. "Salamat, Gino." Napalunok ang lalaki. Actually, iniisip ko kung binibenta mo bang mga yan? Napadaan lang talaga ako kasi sinabi ng kapatid kong may exhibit kang araw. Tumango naman siya. "Alin dyan?" Tinuro nito ang painting ng isang hubad na babaeng may mga sugat sa braso at ng mistulang damit ang mga rosas. "Gusto ko to. Magkano to?" Sinabi niya ang presyo pero parang wala naman itong pakialam. Nakatitig lang ito sa kanya. "Nakapag-dinner ka na ba? Pwede ka ba?" Biglang tanong nito sa kanya. Sandaling natigilan si Sunny. "Thank you, pero parang hindi magandang ideya yon." "Pasensya ka na. Baka hindi ka na komportable." Marahang saad ni Gino sa kanya. Nag-alinlangan si Sunny ngunit sa huli ay pumayag na din siya. Kapatid naman ito ng isang kasama niya sa organisasyon. Siguro naman ay mapagkakatiwalaan ito. Alam din ito ang pinagdaanan niya kaya kahit papaano, inaasahan niyang igagalang siya nito. Inayos niya ang kanyang mga painting at naglakad sila malapit sa restaurant. Habang nakaupo sila sa tapat ng isa't isa, hindi maiwasan ni Sunny na hindi mapalagay. Kaakit-akit at gwapo si Gino. Ngunit hindi siya sigurado kung mapagkakatiwalaan niya ito. Nasaktan siya noon at ayaw niya nang ulitin ang parehong pagkakamali. Habang nagkakwentuhan sila sa hapunan, nalaman ni Sunny na single parent din pala si Gino. May anak itong isang babae na kasing edad ng anak ni Sunny na si Primo. Nagbahagi sila ng kanilang karanasan. Nagsimulang maging komportable si Sunny sa lalaki. Gayunpaman, hindi pa rin niya maalis ang pakiramdam na interesado si Gino higit pa sa kanyang mga obra. Nang matapos ang kanilang hapunan, tinanong ni Gino kung maaari nitong bilhin ang painting.
Gusto nitong bilhin ang painting, hindi dahil interesado ito sa kanya, ngunit dahil nagandahan talaga ito sa obra. Mariin siyang pumikit. Muntik na siyang mapahiya. Masyado na siyang assuming na gusto siya nito. "Salamat," saad ni Sunny. Ngumiti ito sa kanya. Salamat din, at baka balang araw makikita ko ng mga gawa mo sa sarili mong gallery. Mahina siyang tumawa. "Dream come true yun. Salamat sa suporta mo." Habang nagpapaalam sa isa't isa, tinanong ni Gino kung maaari silang magkitang muli minsan. Sa pagkakataong iyon, walang pagkaalinlangan na tinanggap ni Sunny iyon. Nagkamali siya sa panghuhusga sa lalaki. Napagtanto niyang kung minsan, okay lang na hayaan ang sarili niya at bigyan ng pagkakataong makakilala ng mga bagong tao. Kaya lang, ang first impression niya kay Gino, naging totoo. Nagsimula itong manligaw nang maging komportable siya sa presensya nito. Bumuntong hininga si Sunny. Hindi ako makapaniwalang nangyayari ito. Tumingin sa kanya si Samantha. "Ano pong problema, Mama?" "Nililigawan ako ni Gino." Nahihiyang saad niya rito. Tuwang-tuwang panganay niyang anak. "Talaga po? Nasa na? Pabuntahin niyo po dito si Tito Gino." "Ayan na, kaya ka pala blooming." Nanlaki ang mga mata ni Sunny. "Samantha, ano yung sinasabi mo?" "Sus, Mama, nahiya ka pa." "Sa tingin ko, hindi tamang makita niyo akong nagpapaligaw sa iba. Siyempre matanda na ako at dapat kayo ang priority ko." Niyakap siya ni Samantha. "Bakit naman po hindi? Pagkatapos po ng lahat, deserve niyo pong maging masaya." "Pero akala ko magagalit kayo." Napangiti ang anak niya. "Mama, gusto lang naming maging masaya ka. Kung si Tito Gino ang magpapasaya sa'yo, susuportahan ka po namin ni Primo." Naluluha si Sunny. "Salamat. Hindi ko akalain na magiging ganito kayo kaunawain sa akin. Mahal ka po namin, Mama. Gusto rin naming maging open ka sa mga taong pwede pang magmahal sa'yo." "Mahal na mahal ko din kayong dalawa. Salamat sa pagiging supportive ninyo mga anak." Hinayaan na nga ni Sunny ang sarili na mas makilala pa si Gino. Mas lalo siya naging komportable kaya kalaunan ay sinagot niya na rin ito. Habang nakikilala nilang isa't isa, unti-unti niyang binitiwan ang kanyang mga takot at nagtiwala sa lalaki. Nagtitiis ito palagi at hinding-hindi nito pinilit sa kanyang anumang bagay na hindi siya handa. Ipinakita nito sa kanya na siya'y karapat-dapat na mahalin at igalang. Habang tumatagal ang kanilang relasyon, naging isang positibong huwaran si Gino para sa kanyang mga anak. Tinatrato nito ang dalawa ng may pagmamahal at kabaitan. Parang nagkaroon ulit ng ama ang mga anak niya. Nakilala niya rin ang anak ni Gino. Nalaman ni Sunny na ang tunay na pag-ibig ay karapat-dapat na tratuhin ng may pagmamahal at paggalang. Nagpapasalamat siyang nakatagpo siya ng kapareha na hindi lamang nagmamahal sa kanya, kundi sumusuporta at tumutulong din sa kanyang paghilumin ang nakaraang trauma. Magkasama nilang binuo ang isang maganda at mapagmahal na pamilya. Alam niyang malalampasan nila bilang isang pamilya ang anumang hadlang na darating sa kanila. "Masaya akong nagawa mong ipagkatiwala sa akin ang puso mo," malambing na sabi sa kanya ni Gino. "Hindi ka naman mahirap mahalin. Kahit durog na durog ng puso ko, dumating ka para buuin ulit iyon. Salamat, Gino. Mahal na mahal kita." Marahan itong hinalikan ang noo niya. "Mahal na mahal din kita, Sunny." Ang pag-alis sa isang mapang-abusong relasyon ay hindi isang madaling desisyon na ginawa ni Sunny. Nakaramdam siya noon ng takot, pagkakasala, o kahit guilt kay Jason. Nag-aalala siya tungkol sa kung ano ang iisipin ng iba tungkol sa kanya, kung papaano niya susuportahan ang kanyang sarili at kung muli siyang makakahanap ng pag-ibig. Pero sa lahat ng iyon, karapat-dapat siyang tratuhin ng may pagmamahal at paggalang. Walang sino man ang may karapatang pisikal, emosyonal o mental na abusuhin siya. Hindi pagsuko o pagiging mahina ang pag-alis sa isang relasyong wala ng kaligtasan at kaligayahan.
Kahit na isang mahirap at masakit na karanasan iyon, naging mas malakas at mas matatag si Sunny. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.